Ngayon ay aalamin natin ang mundo ng isang misteryosong nilalang na umiral sa buong mahabang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang nilalang na ito ay hindi immortal, ngunit ito ay muling isinilang sa isang bagong anyo sa tuwing ito ay mamamatay. Ipinanganak ang batang ito na gustong mamatay dahil bilyon-bilyong taon na siyang nabubuhay. Dati siyang isda sa lawa. Siya ay naging isang higanteng dinasor, kahit isang sumasabog na bulkan, at mga elepante na hinuhuli ng mga tao. Pagkatapos ng daan-daang milyong reincarnation, siya ay pagod na pagod. Itinago niya ang lahat ng kanyang alaala. Para sa kanya, ang buhay ay sakit. Pero sa kabutihang palad, sa buhay na ito, nagkaroon siya ng ina na mahal siya. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang pangalan, Lee Jane. Ang pangalan ng babae ay Yang Shil. Nawala ang kanyang mga magulang sa digmaan. Di nagtagal, nawala ang kanyang asawa sa isa pang digmaan. Masyadong malupit ang mundo para sa kanya. Pero buti na lang may Lee Jane siya. Si Jane ang kanyang kaligtasan. Mabubuhay ako kahit anong mangyari. 6 na taong gulang na siya ngayon, mula nang ipanganak siya. Hindi pa umimik si Jane, pero hindi pa rin sumusuko si Yang Shil sa kanya. Kinakarga niya si Jane tuwing umaga para magtinda ng gulay sa palengke. Sa gabi, tinatapik niya si Jane para matulog. Laging nakangiti si Yang Shil at sinasabi sa hindi tumutugon na Jane, mahal kita. Hindi maintindihan ni Jane ang sinasabi niya pero mainit ang pakiramdam. Hindi niya ito kinasusuklaman. Sa buhay na ito, malinaw na nararamdaman ni Jane na iba ang kanyang katawan sa dati niyang buhay. Sa paghihintay na makatulog ang kanyang ina, lumabas siya sa ilang, nais niyang subukan ang kanyang mga function ng katawan. Nagkataon lang na may pulis na tumutugis sa salarin. Nang malapit ng kunin ng mga lalaki ang bilanggo, napansin ng pinuno si Jane sa itaas. Natigilan siya saglit. Sinenyasan niya si Jane na bumaba. Tumalon ang bata at dumiretso sa lupa. Alam niyang kakayahan iyon ng Pulaka. Kaagad pagkatapos, yumuko siya para palakasin ang kanyang lakas. Siya ay sumugod sa mga lalaki na parang kidlat. Ito ang kapangyarihan ng cheetah. Itinaas niya ang kamao pagdating niya sa lalaki. Pinabagsak niya ang isa sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng Argentine Dragon. Malinaw na nararamdaman ni Jane. Nasa kanya ang mga kapangyarihan ng bawat anyo ng buhay na naranasan niya, at napagtanto na ito na ang kanyang huling buhay. Habang siya ay nawala sa pag-iisip, ang lalaki sa kanyang likuran ay naikuyom ang kanyang mga kamao. Malakas niyang tanong kung sino ba talaga ang bata. Hindi sumagot si Jane, lumingon lang siya at ngumiti. Alam niyang maaari na siyang mamatay. Nakita ito ng kapitan at direktang inatake siya. Si Jane ay ipinadala sa paglipad sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ng sugat. Nalaman niya na kung wala siyang malay, naging normal ang mga function ng katawan. Matapos bigyan ng malamig na tingin ang lalaki ay naghanda na siyang umalis. Isang suntok ang ibinato ng lalaki. Isang suntok ang tumama sa ulo ni Jane. Nabali ang braso sa halip. Ginawang pagong ang kanyang katawan. Pinagmamasdan ng sumisigaw na lalaki. Nakapulupot ang mga kamay niya sa leeg ng lalaki. Sesikilan na sana niya ang lalaki, isang bala ang tumagos sa kanyang tiyan. Bumagsak si Jane sa lupa. At si Yang Shil, na napagtanto na nawawala ang kanyang anak, ay umiyak at lumilingon sa paligid. Ang pagnanais ng batang lalaki na mabuhay ay mamatay. Dahil sa bilyon-bilyong taon ng reincarnation, siya ay pagod na pagod. Ang mga alaala ng bawat buhay ay nakakabit sa kanyang isipan, na nag-iiwan sa kanyang iniisip kung ano nga ba siya. Sa pagtagos ng bala sa kanyang tiyan, si Jane, na bumagsak sa lupa, ay walang iba kundi ang saya sa kanyang puso at bakas ng pagbibitiw. Nang handa na siyang tanggapin ang kamatayan, muli pinagbiro siya ng mga Diyos. Nakita ko na lang na nanginginig ang katawan niya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ang mga sirang organo, ang mga sugat na tumatagos ay gumaling. Dumiretso siyang gamulong, isang subo ng lumang plema ang tumalsik sa kanyang bibig. Pinunasan ni Jane ang kanyang bibig pagkatapos dumura. Bakas sa mukha niya ang disappointment. Nakaligtas siya dahil sa kapangyarihan ng sea cucumber. Bumangon siya at tinignan ang sugat. Isang tingin pa sa malayo. Nasa isip niya ang desisyon. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ni Jane ang isang boses na tumatawag sa kanya. Bahagya siyang natigilan saglit, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa kabilang direksyon. Bilang isang tao sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman.
Ang alam lang niya ay kaya niyang suportahan ang sarili niya. Walang kwenta ang manatili doon. Sa puntong ito, pakiramdam ni Yang Shil ay gumuho ang kanyang mundo. Hindi mahanap ang kanyang anak, sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi tumitigil ang bata. At kaya, lumipas ang 4 na araw. Mahinang naglalakad si Jane sa kagubatan, hindi man lang makatayo. Nagkaroon ng kalabog, at nahulog siya sa lupa. Sa ngayon, nakaramdam siya ng init sa buong katawan niya. Para siyang nasa vortex. Akala niya may mali sa kinakain niya, ganap na walang kamalayan na siya ay may sakit. Nang handa na siyang tanggapin ang kamatayan ng bukas ang mga braso, may kalusko sa gubat sa di kalayuan. Isang maruming babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Napatingin si Yang Shil sa nahulog niyang anak. Sumugod siya sa kanya na parang baliw. Hinawakan niya si Jane sa kanyang mga bisig. Hawakan mo siya ng mahigpit. Natatakot na mawala na naman siya. Naramdaman ang init, medyo lumakas ang pakiramdam ni Jane. Pinagmamasdan si Yang Shil na umiiyak sa sakit. Biglang nagsalita si Jane, mas gusto kong makitang matawa ka, kaysa umiiyak ka. At saka mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Yang Shil sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita ang kanyang anak sa loob ng 6 na taon. Hindi mabilang na mga hinaing ang naiisip. Muli niyang niyakap si Jane at umiyak, mas umiiyak kaysa dati, nararamdaman ang init ng isang babae. Biglang pagkislap ng emosyon sa mga mata ni Jane. Nagpasya siyang manatili, pero ang hindi nila namalayan ay may iba palang pumupuntirya sa kanila, ang kapitan ng departamento ng pulisya na nakaligtas. Tungkol naman sa batang pinag-uusapan ng mga preso, direkta niyang itinanggi ang pagkakaroon ng bata sa kanyang mga katrabaho. Dahil may naiisip siyang nakatutuwang plano. At kaya lumipas ang mga araw, mula nang maibalik si Jane, hawak ni Yang Shil ang kanyang kamay saan man siya magpunta. Sa takot na mawala na naman siya, napakalaki ng pagmamahal ni Yang Shil sa kanya. Kung ito man ay inaapi sa paaralan, o marinig ang isang tao na tsismis tungkol sa iyong anak. Hindi siya magdadalawang isip na panindigan ang kanyang anak. Alam ni Jane na si Yang Shil ay mabuti lamang para sa kanya. At ipinaglalaban ni Yang Shil ang lahat ng bagay sa mundo habang inaalagaan ang kanyang anak. Ganyan kahirap maging nanay. Kaya guys iPad-amon natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang habang may panahon at may pagkakataon pa. Dahil isang bagay ang di natin kayang ibalik. Yun ay oras at panahon. Laging tandaan, mahalin mo ang iyong mga mahal sa buhay habang may oras ka pa sa kanila. Huwag mo iyang sabihing mahal kita nanay. At salamat sa lahat. Anyways back to Jane. Dahan-dahan nakikilala ni Jane ang kanyang sarili sa katawan at paraan ng pamumuhay ng tao. Sa pagtingin sa mainit at malambing na babae sa kanyang harapan. Ayaw niyang iwan ang mga kamay ni Yang Shil na magaspang ngunit mainit. Gusto niyang pumunta, hanggang dulo kasama ang babaeng ito, at least sa buhay ni Yang Shil. Minsan niyang tinanong si Yang Shil, bakit araw-araw kayong nakikipag-away? Ngumiti si Yang Shil at sumagot, ang bantayan ka, ngunit ang mas mahalaga, ang di ka mahirapan at nandyan ka. Dahil katulad ng kasabihang, ang makakaroon ay maaaring mga hulugan din ng mawalan. Ang batang lalaki ay muling nagkatawang tao ng 1 bilyong beses. Ang bawat buhay ay isang pagnanasa para sa kamatayan. Ngunit sa buhay na ito ay ayaw niyang mamatay. Dahil dumating sa mundo niya ang maamo at malambing na babaeng ito. Binago ni Yang Shil ang kanyang napakahayok na pag-iral. Ang pag-aangkop kay Jane sa buhay ng tao. At tulad niyan, 6 na taon pa. Ang batang lalaki ay 12 taong gulang na. Sa loob ng 6 na taon, kapansin-pansing nagbago ang bayan. Lumawak ang mga kalye, tumaas ang mga gusali. May mga pabrika na lumitaw sa tabi ng sapa sa harap ng bahay ni Jane. Hindi niya alam kung biyaya ba yun o sumpa. Pero may sakit si Yang Shil. Tingnan mo ang mahina ng nanay. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo sa dilim. Nang hihinayang na hindi siya pinigilan na kainin ang bagay na yon. Hinandaan ni Yang Shil ng isda si Jane noong araw na yon. Ngunit kasusubo niya lang nito, ngunit iniluwa ang nasa bibig niya na yon. Hindi niya alam kung ano ang problema. Nakita ni Yang Shil ang kanyang anak na hindi kumakain ng isda na pinaghirapan niyang hulihin. Kinain niya ang lahat ng ito sa isang subuan. Siya ay may sakit mula noon. Napaisip si Jane na pinalitan ng basang tuwalya ni Yang Shil.
Pilit niyang pinipigilan ang isang ngiti na sinasabi sa kanyang anak na huwag mag-alala nang makitang biglang bumangon si Jane. Mahinang tinanong ni Yang Shil kung papasok ba siya sa paaralan. Ayaw niyang mag-alala si Yang Shi, kaya tumanggaw siya. Buong lakas ng ngiti ang babae at sinabihan ang anak na ingatan ang sarili. Si Jane, na umalis, ay hindi pumasok sa paaralan. Sa halip, lumabas siya sa kalye at nagbebenta ng mansanas. Biglang may lumapit sa kanya na lalaki. Pagkagat ng mansanas, tinanong niya si Jane kung magkano ito. Ang dapat dumating ay narito na sa wakas. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng lalaki. Arestuhin na sana kita noon pa man. Ngunit gusto kong makita kung paano lumalaki ang isang halimaw. Pagkatapos ay tinanong si Jane kung bakit niya ginagaya ang isang tao. Si Jane ay mukhang walang pakialam at walang sinasabi. Nakita ito ng kapten. Si Jane ay painesasan ng mga tauhan niya. Habang nakatingin ng masama sa bata, nabanggit niya kay Jane na, may tauhan akong ipinadala para sa iyong ina ngayon. Balita ko wala siya sa mabuting kalusugan. Sa wakas ay nag-react si Jane nang marinig ito. Inipon niya ang lakas upang makawala sa mga puses. Sa isang iglap ay wala na siya sa lugar. Para siyang baliw na tumatakbo papunta sa bahay nila. Nakita ito ng kapitan at ngumiti na may ngiting ng tagumpay sa kanyang mukha. Hindi nila alam kung anong uri ng sakuna ang kanilang dadalhin sa mundong ito. Tumawid si Jane sa batis. Sa ibabaw ng kagubatan hanggang sa wakas ay nakarating na sa masikip na pinto ng bahay. Ang lalaking pinuno ng grupo ay tumingin kay Jane. Anak ka ba ng pamilyang ito? Tumanggo si Jane. Kinukumpirma na ang bata ang target. Ilang tao ang nasa harapan niya. Sa isang iglap, handang kunin si Jane. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Yang Shil, nang marinig ang kaguluhan, ay mahina nang umupo sa pintuan at tinanong kung ano ang nangyari. Biglang, nakita niya sa di kalayuan ng kanyang anak na nakahawak sa balikat ng isang lalaki. At narinig pa ang mga ito na sinusubukang ilayo ito. Nagulat si Yang Shi. Nang inag na tumayo siya. Nang inig at tumakbo papunta kay Jane para pakawalan ang anak niya. Pagtingin sa isa sa mga nananakot. Bigla siyang sumigaw, mga kapitbahay, may kidnapper dito. Sinubukan ng lalaki na pigilan siya, ngunit naitulak siya nang makita si Yang Shi na sinusubukang sumigaw. Kaya sinampal sa mukha si Yang Shi. Ang mahinang si Yang Shi ay bumagsak sa lupa. Si Jane, na hindi napigilan ang kanyang sarili, ay biglang nagalit sa sandaling ito. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng naruroon ay nagbakasyon patungo sa impyerno. Napatingin si Yang Shi sa kanyang anak na may pagtataka. Sumigaw si Yang Shi mula sa malayo. Jane, napalingon ang bata sa narinig na boses at napatingin sa babaeng malapit ng umiyak. Alam niyang nahihirapan na naman siya. Ngunit ano ang kanyang kasalanan? Gusto lang niyang protektahan si Yang Shi. At iyon ang nangyari. May tunog ng sasakyan sa likod niya. Tinitignan ng kapitan ang mga bangkay sa lupa na walang bahid ng kalungkutan. Sa halip, may ngiti sa labi. Paglingon niya sa mga tauhan paano na. Sinabi ko sa iyo na siya ay isang halimaw. Nang marinig ng dalawa ang salitang iyon, muling naikuyom ng bata ang kanyang mga kamao. Ngunit isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Gustong saksakin ni Jane ang sarili niyang puso. Dahil ang tanging nagbigay buhay at kulay sa mundo niya ay namatay sa kanyang harapan. Patay na si Yang Shil. Gustong sumama ni Jane sa nanay niya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang hiling ng nanay niya bago namatay siya. Bumangon ka at magpatuloy na mabuhay. Muling tumingin kay Yang Shil pagkatapos. Sa pag-igting ng kanyang mga ngipin, lumingon siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Nakita ito ng kapitan at sa tingin niya ay nanghina na si Jane. Ang dahilan kung bakit mainit na hinahabol niya si Jane. Ito ay dahil sa pagmamalaki at pagkamausisa ng tao tungkol sa hindi alam. Nakita nila si Jane na huminto sa harap ng kanilang sasakyan. Natigilan at nagtaka ang kapitan. Pagkatapos tumawa siya at lumabas ng sasakyan. Tumatakbo ka. Bakit hindi ka tumakbo? Mukhang hindi siya naririnig ni Jane. Itinaas ang kanyang mga kamay para matakpan ang kanyang mga mata. Patawarin niyo ako sa mga taong napatay ko. At para sa mga taong pinatay ko kanina. At para sa mga taong mamamatay ngayon. Lahat naman sila ay may nanay diba? Lahat sila mahal. Katulad ko, nagkamali man ako. Pero paano naman kayo? Walang katapusang pagpatay, pagsira pa ng lahat. Nakikita si Jane sa makajos na kalagayan ng pag-iisip.
Sinusubukan ng isa sa kanila na barilin si Jane. Ngunit pinigilan siya ng kapitan. Tumigala si Jane sa langit na walang ekspresyon ang mukha. Lagi akong may tanong. Bakit ako napunta dito na may kapangyarihan ng 10,000 reincarnation? Ngayon alam ko na, nabuhay ako para sirain kayong lahat. Katatapos lang magsalita ni Jane, tumalon si Jane ng napakataas sa ere. Nahulog na parang bomba. Ang mga tao sa lupa ay natulala. Bago pa sila makapag-react, bumagsak si Jane sa sasakyan at namatay ang mga tao. Ang natitira na lang ay ang kapitan sa ilalim ng malaking bato. Isang malamig na tingin ang binigay ni Jane sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at sinabing, "Bakit mo ako pinapuntahan at para mangulo? Bakit mo pinatay ang nanay ko?" Pagkatapos ay yumuko siya at iniunat ang kanyang kanang kamay. Upang palakasin ang kanyang lakas. Nagkaroon ng putok at bumulwak ang matingkad na pulang likido. Matapos harapin ang mga lalaking yun, hinanap ni Jane ang katawan ng nanay niya. Hinawakan niya siya at pinasan. Naglakad ng naglakad si Jane. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa paglalakad. Di alintana ang pagod. Katulad ng parabang ilang libong beses niyang narinig ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ina. "Mahal kita," wika ni Jane sa mahinang boses, "mahal din kita." Ang batang lalaki ay nawala ng pag-asa na mabuhay. Dahil ang lahat ng kanyang buhay ay nawala sa kanya. Patay na ang kanyang ina, ang tanging dahilan na nabubuhay si Jane. Gustong sumama ni Jane sa nanay niya. Ngunit pinigilan ng kanyang ina sa kanyang huling hininga. Gusto niyang siya ay mabuhay. Tinupad ni Jane ang kagustuhan ng kanyang ina. Pagkatapos ipadala sa impyerno ang lahat ng kanyang mga kalaban. Hawak niya ang katawan ng nanay niya. Mag-isang umalis siya sa lugar na ito nang may halong emosyon at kalungkutan. Ginugol ni Jane ang 12 taon na ito kasama ang ina. Kung ikukumpara sa bilyon-bilyong taon, ito ay isang maikling sandali lamang. Ngunit ang sandali na ito, pinaramdam nito sa kanya ang labis na pagmamahal. At labis na kaligayahan, pero wala na ang kanyang ina. Pagkatapos nun, si Jane ay mag-isa na lang walang kasama. Kundi ang sakit sa kanyang puso. Ang natitira ay ang mga salita ng kanyang ina. "Mabuhay ka." Ayan ngayon. Walang patutunguhan na gumagala si Jane sa naghihingalong hiling ng kanyang ina. Hindi niya namalayan na taglamig na sa gubat. Isang lalaki ang maingat na nakatingin sa isang ibon sa di kalayuan. Itinaas niya ang kanyang baril at tinutukan ito. Bago makaramdam ng kakaiba ang ibon, hinailan niya ang gatilyo at ipinadala ang ibon sa langit. Masiglang, masaya siyang pinulot ang nahulog na ibon. Isang bata ang lumitaw bigla kung saan. Nang makitang ang batang lalaki ay nakasuot ng basahan at manipis, tulad ng isang maliit na pulubi. Agad namang lumapit ang lalaki at tinanong kung saan pamilya siya galing. Hindi sumasagot si Jane. Sa halip, walang ekspresyon niyang tinitigan ang ibon sa kanyang paanan. Walang pakialam ang lalaki. Binuhat niya ang ibon at inalag-alog. Ang taba naman, no. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jane nang marinig yun. Unti-unting naipon ang kapangyarihan sa kanyang palad. At nang papatayin na niya ang lalaki. Sa halip, ang lalaki ay biglang nagtanong, "Nasaan ang iyong mga magulang?" Ang simpleng tanong ay tumatak sa puso ni Jane. Hindi niya maiwasang iuko ang kanyang ulo at sabihing, "Patay na." Narinig ng lalaki ang sagot na ito ni Jane. Walang isang salita ng pakikiramay ang binigkas ng lalaki. Kundi ay hinubad niya ang cut niya at ibinigay kay Jane. Malambing na inaayos sa kanya. "Winter na tapos naka-short sleeves ka pa. Nilalamig ka." Nagtataka na tingin ni Jane sa lalaki. Walang ibang nag-aalaga sa kanya kundi ang kanyang ina. Walang pakialam ang lalaki. Hinawakan ang kanyang kamay at nagtungo sa bahay niya. Isang flash ng emosyon ang muling lumitaw sa mga mata ni Jane. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang bahay. Masayang sinalubong ng lalaki ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng bahay. Pumasok ang tatlo sa bahay. Maya-maya ay may lumabas na plato ng malambot na manok sa harap nila Jan na nakatingin sa pagkain sa mesa ng matagal. Isang biglaang tunog ang nakakuha ng atensyon niya. Nakita ito ng lalaki at ipinaliwanag iyan ang tunog ng construction site sa tabi. Pero masama ang kutob ni Jane tungkol dito. Nang makita ng nakasimangot si Jane, tinanong siya ng lalaki kung paano siya nakarating sa lugar na ito. Dinampot ni Jane ang kanyang chopsticks. At sinabing naglakad lang siya.
At pagkatapos ay dumampot siya ng isang piraso ng karne at sinubo sa kanyang bibig. Ang lalaki ay natigilan sa kanyang mga landas sa walang malasakit na hitsura sa kanyang mukha. Pag-abot, mahina niya itong binatukan sa ulo. Medyo natarante din si Jane sa biglaang pagbatok ng lalaki sa kanya. Ngumiti ang lalaki at binawi ang kamay sabay sabing, "Sumunod ka sa akin sa lungsod bukas. Titingnan ko sa gobyerno. Titingnan ko kung may pamilya kang mapagkakatiwalaan. Kailangan mong pumasok sa paaralan." Nang marinig ang pag-aalala ng lalaking ito ay nanlaki ang mga mata ni Jane sa gulat. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.